Papakita ko nga pala sa inyo ang mga developments dito sa Square One sa downtown Mississauga. Okay, so ito makikita nyo yung dalawang towers na yan. Yan na yung MCT1 saka MCT2. Ano yan? 60 story. I think 60 story saka 62 story. So mataas yan. Currently siya ang pinakamataas sa building dito sa Square One. Before yung Marilyn Monroe ang pinakamataas. So nandun yung sa kabilang side, 50 story yon. Pero ito kagagawa lang nito recently. Yan. I think last year lang sila nag final closing. So 60 story yan, 62, 60 story saka 62 story. So meron siyang ice skating rink, meron siyang outdoor pool, maganda siya, napakaganda. Yung MCT ano yan, master plan community na magko-comprise ng I think 8 buildings. Originally I think 10 siya pero parang 8 na lang ata ngayon. So ito yung MCT3, yan ginagawa na siya. 80 story yan. So pataas pa rin, ang taas diba? Tapos doon madadagdagan pa na marami. So meron silang 2-acre park sa kabilang side. Tapos meron pang isang park na adjacent. So yung mga nakatira dito sa mataas, pag south facing ka, posible na makita mo, most likely makikita mo yung Lake Ontario. Ayun. So yan ang MCT. Ito ang lokasyon niya, nasa Burnhamthorpe siya. Para main road siya. So maraming restaurants along Burnhamthorpe. Papunta doon. Tapos doon may schools. Andun yung University of Toronto, Mississauga. Tapos dito marami ring developments. Andun yung LRT sa may Ontario. Tapos yung sa likod ng green building na yon, ano yan, Shoppers Plaza. So parang nakita ko na may proposal na gagawing na magtatayo sila ng condo din doon. So yon. So tatawid lang tayo habang red pa sila. So tatawid lang tayo. Okay. So ang concept ng mga buildings dito, I'm sure ganun din sa Philippines, sa BGC. Yung mga establishments na sa baba, sa ground level. Ngayon pa lang talaga na-develop ang Mississauga. So yung mga buildings, mga bagong condos, mga establishments din na sa ground level nila. So meron dyang bangko, doon merong Coco sa kabila. Tapos may coffee shop dito, meron ditong family doctor's clinic. Tapos malalapad yung sidewalk. So ito ang Square One. Ito yung isang side, yung MCT. Ayun. Tapos doon sa kabila, ipapakita ko sa inyo yung ibang development. Kaya umaga ngayon ng Sabado, kaya wala pa masyadong tao, mga tulog pa ata sila. So dito may dental clinic. Bubuksan pa lang yan kasi bagong-bago nga. Magbubukas sila sa March 2024. Meron silang pharmacy. Meron silang na family clinic. Meron silang walk-in clinic. Meron silang health group. So dyan kung gusto mong meron silang health group. So nandyan kung nandyan ang doktor mo, right? Tapos ito meron silang coffee shop na bubuksan. Uy, bukas na! Java U-Coffee. O, bukas na siya. Okay. That's interesting. O, ito try natin yan. Tapos ito naman, hindi ko alam kung anong ilalagay dito. Pero meron ditong bangko sa kanto. Tapos meron silang 24/7 na convenience store. Ito yung bangko. Meron silang 24/7 na convenience store na para makapasok ka, kailangan mo lang ng app. So walang tao, walang nagbabantay. Hindi ko pa siya nasusubukan kasi masyadong advanced pa yung para sa akin. Parang first time pa lang yung para sa akin. Ngayon lang ako nakita, ito yung aisle 24. Ayan, aisle 24. So access lang
with your phone, download the app, papasok ka lang. Hindi ko alam kung paano mo babayaran. Siguro through the app na lang talaga, no? Siguro makikita nila kung ano yung mga binili mo, tapos i-charge ka. Hindi ko pa siya natatry. Ayan. Ayan. So, ito yung MCT. Ang taas, no? Grabe yung construction. Grabe yung construction. Grabe yung concept niya. Ang ganda ng MCT. O, diba? So parang crooked siya, parang gumaganon-ganon. Umiikot. So yan, ginagawa pa lang, napakabagong development. Bagong development. Napakaganda. Pag natapos na to, sigurado ako lalagyan niya ng mga trees, tapos yung mga shops na, kapag natapos na yan, siguro matagal pa yan bago matapos, siguro mga 10 years. Pero pag natapos siya, ng ganda niyan. So ayan. Ganyan siya. 60-story. So, ito yung actually, ito nga pala yung mga lumang condos back in the day. Nung dumating kami dito sa Mississauga, mga 30 years ago, ito pa lang yung mga condo before. Ayan o, yan. Ito. Pero ang lalaki sa loob niyan. Hindi kagaya ng mga bagong condos. Pero syempre, ang amenities niyan, iba compared sa mga amenities ng mga bagong condos ngayon. Pero syempre, iba dyan, nare-renovate din naman na maintain. Right? So, pero yan pa lang before, ito lang tong web drive na to, ito pa lang yung mga condos before. Wala pa sa Square One before, Canef pa lang ata nun. Yeah, Canef, saka yung mga buildings dito sa Square One, that's it. Ang development dito sa Mississauga is recently lang talaga. For the past, let's say 20 years pa lang, tapos nagbo-boom na siya, mas marami pang developments. So after 10 years, fully developed na yan. Marami pang developments doon, no, doon. Yun yung Highway 10 maraming condo. So maraming condo along Highway 10, so north-south, north and south. Tapos maraming condos din mismo sa downtown Mississauga area. Tapos marami rin ginagawa east-west, so along Burnham Thorpe. Tapos I'm sure marami rin ginagawa sa may Dundas, east-west yon. So talagang ang daming developments. Ayan ang MCT. So ayun. Before wala talaga ang Square One before ang Mississauga talagang mga bahay-bahay lang. Ngayon ang dami na. So gumaganda na siya talaga. Ito nga pala yung park. Papakita ko sa iyo yung park. So ito ang view ng MCT from the other side. So ito nga yung 1 and 2 na MCT. Ayun yung 3 na ginagawa. Again, 80-story yan. 80-story, mataas pa yan. Tapos dito yung park. 2-acre park. Lalagay nila dito sa tapat. Tapos, more buildings pa doon. Siguro mga 1, 2, 3. Mga 5 pa itatayo nila doon. Before dun sa 2 na nakikita nyo, so 5 pa in between. Tapos ito nga yung park, right? So dito sa tapat niya may park din, existing park. Yan. Tapos mga bahay na. Mga detached two-story houses na dito. Usually nga mga bahay sa Mississauga, mga detached houses. Tapos, yun yung lake. 5-minute, 10-minute drive, depende sa traffic. So, depende kung nasan ka. So, yung most likely, yung matataas sa building dito, pag facing south, posible na makita nila yung Toronto, yung CN Tower, saka yung Lake Ontario. Lake Ontario yung isa sa malalaking Great Lakes. Pag tinawid mo yun, yun ang US, yun ang New York. So, New York State. Yun. So, ayan. Naglalakad tayo ngayon sa sidewalk. Wait, paduin ng aking pin. So, ayan. Naglalakad tayo ngayon. Ayan na naman. Ang sarap ng araw. Grabe talaga. Sarap! Ang sarap nung humihinga ka, tapos malamig ang hinihinga mo, tapos maaraw, nararamdaman mo yung araw. Ay, nako talaga. Sarap-sarap. Pero sa akin, para sa akin, ang perfect weather is, let's say, between 10 to 20 degrees Celsius. So, hindi siya masyado malamig, perfect. Pag 20, medyo mainit na. Above 20, pang beach weather na yon. Pero minsan kapag pag super init,
parang uncomfortable na. Pero sa akin ang perfect weather is mga 10 to 20 degrees Celsius. Pero of course, kapag mainit, pag mga 25, 28, beach weather na yun, punta tayo sa beach. Yan, or sa park, o yan, sa pool. So ito nga pala ang Coco. Ayan, bubuksan na yan. Yung Coco sa ground floor ng MCT. Ayan. Diyan, mahilig tayo sa mga milkshakes. Kaya magkakaroon ng Coco dito. Kaya, perfect. So yun. So mga ginagawa pa lang, bagong-bagong city talaga. Masasabi kong bagong city pa ang Mississauga compared sa Toronto. Kasi ang Toronto siguro 100 years old na or more, di ba? May mga bahay na ginawa na 1800. Pero ang Mississauga bagong-bago pa siya. Yeah. Ang original plan nga ng Square One parang nung 1970s. Pero talagang lately lang siya talaga na-develop. Siguro nung mga 90s, 2000 lang talaga makikita mo yung talagang development in terms of high-rise. Pero yung mga bahay dito, yun ang mga yung mga gustong mag-move out ng Toronto at gustong bumili ng mas malaking bahay. Lumalabas sila ng Toronto, bibili sila ng mga detached houses dito nga sa Mississauga or other neighboring areas. So ayan, so ito yung isang part ng Mississauga, ng downtown Mississauga. So meron silang bank dito, meron silang Kinton Ramen. Ako, sarap niya, no? Kinton Ramen, lagi yung busy. Kapag summer or pag maganda ng panahon, naglalagay sila dito ng mga chairs and tables, so may umbrellas dito. Yan, dyan. Kinton Ramen, meron silang Burger Factory, right? Masarap na yung burger nila. Tapos meron ditong Phoenix Cafe. Ano yan? Parang Hong Kong style. Sarap ditong dessert na to. Minsan, lagi rin kayo pupunta dito. So, sarap ng dessert niya. Yung tinapay na may matcha, tapos may ice cream. Tapos meron mga pagkain yung mga noodles. Pero Hong Kong style, iba. Ibang Chinese na pagkain. Sarap din. Tapos may yung Orange Fitness. Pero ngayon ko lang nakita yung sign na yan, no? Ano ba yan? Cannabis coming soon. So, magpapalitan nila. So, feeling ko nalugi yung Orange Fitness siguro. Papalitan na nila ng store na to. Ayun. As may fresh burrito dito. Meron ng bar burrito. Nandun yung Tim Hortons. So, ayan. Marami. Lahat yung mga bago-bago lang yan. Ito nga pala yung YMCA. Ayan, yan yung YMCA. Before talaga yan lang ang makikita mong building. Wala pa to lahat. YMCA lang makikita mo. Pero nabasa ko couple years ago, nabenta na yan. Hindi ko matandaan na exact price. Siguro parang $90 million. Sa benta na yan, tatayuan yan ng mga condos and hotel. So, isa pa yan naaabangan natin pag na-develop na. Pero, ito nga, puro buildings na. Sa kabila yung Square One. Nandun sa side yun. Actually, tawid tayo. Pakita ko sa inyo yung... So, yun yung MCT, right? Dito yung mga developments. Doon naman yung Exchange District. Yung Exchange District, ano yun? 4-story. 4-story siya. Pero may 75-story. Hindi ko matandaan kung gaano kataas yung ibang buildings. Pero alam ko mataas din yun. So, ipapakita ko sa iyo. So, ito nga yung YMCA, right? So, ito yung plan nila. Pinost na nila. So, may proposal na. So, may proposal for this land na gawing ganito. So, ilan ba? 5 ba? Oh yeah, 5 buildings. Akala ko 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang ilalagay nila dito sa lupa na yan. Diyan, sa lupa na yan. Makita yung parking lot. Right? Tapos yung YMCA. 5. So, matagal pa yung bago magawa, pero after some time, mas lalong gaganda, di ba? So, nakikita yung development dito sa Mississauga, sa downtown Square One area, sa downtown Mississauga.
So, yung mga existing na mga nakatira dito o may properties dito, makikita pa nila na mas gaganda pa talaga ang Square One. I think, hindi ako sure itong kalsada na to, parang pinopropose nila na isara. Kasi di ba may certain parts ng Europe o ng US na sarado yung kalsada. So walang mga kotse nakakadaan. So pedestrian friendly. So mga tao lang nandyan. Siguro may mga upuan dyan, may mga tables dyan. So ang ganda nung pag natuloy yon. Alam ko meron silang land na gustong meron silang kalsada na gustong ipasara. Di ko sure kung ito yun. Most likely I think ito yon. Itong kalsada na to. So, di ba? Maganda yung tumira sa city na gano'n na walang mga kotse, matakot kang masigasaan. Kapag may mga kotse, hindi magulo, puro lakad lang. So, na-encourage na maglakad ang mga tao. Kaya yun. Ito yung YMCA. So, gym yan. Actually, yung YMCA gym. Meron siyang maraming mga areas, mga weightlifting, cardio equipment, may mga basketball court, may swimming pool, may table tennis. So marami siya sa loob na yan. Tapos ito yung isa sa mga naunang buildings dito. Tapos yung City Hall. Yung City Hall dito, para siyang barn ang style. Kasi nga, farmland dati ang Mississauga. May mga picture nga, may mga baka pa dito sa area na to eh. So para siyang barn, no? Yan. Di ba? Ang cute. Di ba? Luma yung style. Pero ngayon napaka-modern na. So, ito naman yung so tapat ng City Hall. Meron silang park, nandun yung skating rink. Tapos ito yung library nila. So, kaka-renovate lang yan. Yung dating mayor na Mississauga, si Hazel McCallion, yung late mayor, na napakagaling na mayor, sikat yung kasi talagang na-develop niya tong city na to. So, nirenovate nila tong library na to. Yeah, 30 years ago, dito ako pumupunta sa library na to. Kasi nga nakatira lang kami malapit dito 30 years ago. Tapos ngayon, sinara nila to for 2 years. Tapos parang bukas na ata ngayon, mamaya papasukin natin. Ayun yung Hazel McCallion Central Library. So yung mga nakatira dito, kung gusto mo pumunta sa library, mag-hangout, mag-chill, o mag-borrow ng mga books, dito lang, lakad ka lang, dito ka na sa library. So para siyang extension, definitely extension siya ng bahay mo. So kahit maliit ang condo mo, let's say, hindi ka naman laging nakakulong lang doon kasi bababa ka lang, yun na yung bahay mo, yung area, yung vicinity ang bahay mo. So na-enjoy mo yung facilities in the area. Like for example, yung Central Library, di ba? So hangout ka dito, hindi ka lang laging nasa loob ng condo. As opposed to, halimbawa, nasa malaki kang bahay, tapos kailangan mo naman mag-drive para pumunta, para minsan tatama rin ka ng lumabas, ayaw mo nang mag-shovel, ayaw mo nang painitin yung kotse, ayaw mo nang kasi nga malayo pa, mag-drive ka pa. Pero ito na, nandito ka na talaga. Kaya, tingnan natin kung bukas yung library. May swan! Ayun o! Ang cute! Nandito tayo ngayon sa Port Credit. So, nanggaling tayo dun sa downtown Mississauga or Square One area. Nandito tayo sa Port Credit. Siguro mga 5-minute drive lang o 10-minute drive from there. So, nakikita mo yung mga magagandang mga townhouses dito, right? Tapos doon yung mga low-rise condos. Tapos ito na yung Lake Ontario. Ang laki-laki nitong lake na to. Ayan o, ang ganda ng panahon. Super laki niyang, grabe. Again, isa siya sa mga Great Lakes. I think 5 Great Lakes sa North America. So, nandun yung Lake Ontario, Lake Huron, Lake Superior, Lake Erie, Lake Michigan. Ang laki-laki yan. So, connected yan sa oceans. So, may makikita ka mga cargo ships through St. Lawrence River sa Quebec. Nakakarating siya papuntang Lake Ontario, I think. So, ayan. Ayan ang ganda. Super. Tingnan nyo. Napakaganda. So, napakaganda na panahon ngayon. 7 degrees, sunny. Kaya mga tao nasa labas. Morning. Hey. So, nasa labas sila. Nag-enjoy. Hindi siya malamig eh. Kasi yung araw nga nakakatulong. Dahil sa maaraw talagang ang laki ng diferensya. Siguro mga 10 degrees warmer dahil sa araw. May mga nagko-comment sa iba na
sa kanila daw kapag maaraw mas malamig. So hindi ako makapaniwala kasi nga pag mas matirik ang araw, mas mainit. Logically, di ba? Di ba sa Philippines nga kapag um, tanghaling tapat ang init-init, pero pag gabi, mas malamig. Di ba kasi walang araw? Pero ginugal ko siya. Kasi gusto ko malaman kung bakit nila sinasabing mas malamig daw pag mas maaraw sa kanila. So sa Northern Hemisphere, kasi di ba ang Philippines nasa equator yan, di ba? Ngayon kapag nasa Northern Hemisphere ka, depende kung sang part ka ng Canada, kahit maaraw, mainit kasi mas malapit na yung kahit maaraw, hindi siya ganun kainit. Kasi yung araw, hindi siya ganun kataas sa Northern Hemisphere. Ibig sabihin, mas malapit siya sa Earth. So kahit maliwanag, pero dahil mas malapit siya sa Earth, hindi ganun katagal, parang hindi naiinitan, hindi napapainit ng araw ang Earth atmosphere dahil nga malapit siya masyado. So feeling ko parang, kasi di ba mabilis lumubog ang araw, parang 3 or 4, hindi ko sure. Depende ko saan sa Canada. Hello! It's nice to swim. It's a beautiful day. Buhangin. Buhangin, no? Saan linaw ng tubig? Grabe, linaw ng tubig. Yan, nandito tayo ngayon sa Lake Shore sa May, Toronto. So, galing tayo ng Square One. Tapos, pumunta tayo ng Port Credit kanina. So, ngayon, nandito tayo sa Toronto, Lake Shore. So, yung Lake Shore, ano yan, dire-diretso yan. From Mississauga, pwede mo yung i-bike. Marireach mo tong Toronto. Meron kami mga bike trails dito. So, yun, makita yung mga nagbabike. Specific yung trail na yan for bike. For bicycles. Yan. Ayun. So, puro bike lang dyan. Pwede ka magdala na sarili yung bike or pwede ka mag-rent. May mga rental na bikes. Yan, nasa likod ko, mga rental bikes yan. Ayun. Ayun. Tapos, may isa pang lane para naman sa pedestrian. Ito yan. So, kung gusto mo lang maglakad, ayun na yun. Tapos, ayun yung lake. So, makita yung mga condos doon. Yun yung Park Lawn sa May Etobicoke. Tapos, ito yung Lake Ontario. Ang ganda ng view nila. Nakikita nila yung lake. Tapos, ayun lang yung highway sa likod. Tapos, dito, ayun yung downtown Toronto. Diyan na yung CN Tower, yung Toronto. Malapit lang. So, yun. So, dahil sa magandang panahon at mainit, ang daming taong naglalakad ngayon dito sa May Lake Shore. Ayan, nasarap maglakad dito. Kapag ganitong panahon, or pag spring or pag summer, ang dami nag-jogging dito. Yan, ang ganda ng boardwalk nila dito. Hindi siya gawa sa kahoy, pero malambot siya. Hindi ko lang kung semento siya. Pero ang ganda, meron ditong beach. Meron ditong mga